Nakatitig ako sa dulo ng aking gintong ballpen. Ang dulo nito ay tila isang matalim na karayom sa ilalim ng marang, yung chandelier ng restaurant na ito sa Makati. Sa harap ko, nakalapag ang isang makapal na kasunduan, isang dokumentong magtatapos sa lahat ng paghihirap ko sa loob ng 5 taon. Han, sandali lang. Pipirmahan na ng tangang yan ng waiver, at pagkatapos ay mapapasati na ang lahat ng shares niya para makuha natin ang mana ni Mama. Ang boses na iyon ay mula sa cellphone ni Rafael na nakapatong sa mesa. Aksidenteng naka-loudspeaker habang may kinukuha siyang dokumento sa kanyang bag. Ang tinig ni Sofia ay malinaw, puno ng pangungutya at tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Nanigas si Rafael. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala ay biglang nabalot ng takot at pagkapahiya. Mabilis niyang kinuha ang telpo at pinatay ang tawag. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ay tumatak na sa aking sistema. Tila isang malamig na tubig na nagpagising sa aking natutulog na kaluluwa. Carmela, listen to me. It's not what you think. Mabilis na wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Sofia she's just stressed. Alam mo naman ang sitwasyon ni Mama. Kailangan nating gawin ito para sa future nating lahat. Para sa mga bata. Ang mga bata? Pag-uulit ko, ang aking tinig ay nananatiling patag, walang emosyon. Tila isang telon na nagsasara sa isang madugong bula. Sa gitna ng tensyong iyon, biglang bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok si Doña Amelita. Ang aking biyenan na tila isang reyna ng kadiliman sa kanang suot na itim na terno. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapako sa aking kabaong. Hindi siya nag-atubili. Agad siyang tumayo sa tabi ni Rafael at ibinalibag ang isa pang folder sa harap ko. Sign it, Carmela. Huwag mo nang patagalin ang usapan. Singhali Doña Amelita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang umasta na parang biktima rito. Binigyan ka na namin ng pagkakataong bumalik sa pamilyang ito. Pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Isuko mo ang mga shares na yan bilang bayad sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin noon. Tiningnan ko sila. Ang lalaking minahal ko ng buong buhay ko at ang babaeng itinuring kong pangalawang ina. Nararamdaman ko ang gipit na sitwasyon, ang ganting salitang tila isang gilingan na pilit akong dinudurog. Sila ang mga arhitekto ng aking pagkawasak 5 taon na ang nakalipas. At heto sila ngayon, muling naglalatag ng patibong sa pangalan ng pamilya. Isang malalim na katahimikan ang bumalat sa silid. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng sakripisyo ko, ang bawat gabing wala akong makain para lamang may maipadala sa aking mga anak, at ang bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim ng ulan ay nag-flashback sa aking isipan. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab ay biglang naging isang malamig na piraso ng yelo. Isang internal na pagbabago ang naganap. Ang Carmela na marupok at madaling mauto ay tuluyan ng pumanaw. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, at lalong hindi ako nagmakaawa. Sa halip, isang maliit at misteryosong ningiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang niting hindi nila inaasahan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang aking titig ay tila isang talim na sumusuri sa kanyang kaluluwa. You're right, Rafael. It's for the future. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin ng gagaling sa aircon. Kinuha ko ang folder na ibinigay ni Doña Amelita. Ngunit sa halip na pirmahan, ay dahan-dahan ko itong pinunit sa harap nila. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang deklarasyon ng digmaan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Doña Amelita. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking tindig ay puno ng otoridad na hindi nila kailanman nakita noon. Hindi ako ang tangang tinutukoy ni Sofia, Rafael. At hindi na ako ang Carmela na maaari ninyong sipain at hiilahin pabalik kung kailan niyo gusto. Simula sa araw na ito, ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin, ang bawat danggal na tinapakan niyo, kukunin ko yon ng may interes. Bago pa sila makasagot, kinuha ko ang aking mamahaling bag at naglakad patungo sa pinto.
Ngunit bago ako lumabas, tumigil ako at lumingon muli sa kanila. By the way, Rafael, ang mga bata, hindi mo na sila kailangang alalahanin. Dahil sa batas at sa buhay ko, wala ka ng puwang. Mabilis akong lumabas ng restaurant. Ang aking mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan. Agad kong kinuha ang aking cellphone at may dinal na numero. Ati Santos, ituloy ang plano. I-freeze ang lahat ng joint accounts at i-file ang kaso laban sa De Silva Corporation. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang butas. Gusto ko silang makitang gumagapang sa putik bago matapos ang buwan. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, nakita ko sa side mirror ang paglabas ni Rafael sa restaurant. Baka sa kanya mukha ang matinding pagkalito at takot. Pinaharurot ko ang sasakyan. Iniwan ang anino ng aking kahapon sa usok ng aking pag-alis. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito, ang aking 3 anak na naglalaro sa parke. At sa background, isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang nakamasid sa kanila. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nanatiling kasing talim ng labaha. Sino ang nagmamaman sa aking mga anak? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga De Silva para lamang makuha ang gusto nila? Nalalamig ang aking mga daliri habang nakahawak sa manibela. Ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Ang litratong nasa screen ng aking telepon, ang anino ng lalaking nakamanman sa aking mga anak, ay hindi nagdulot ng takot, kundi isang masiding pot na lalong nagpatigas sa aking dibdib. Alam ko ang laro ni na Doña Amelita. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, o hanggat hindi nila ako nakikitang muling gumagapang sa putikan. Hindi sa pagkakataong ito. Bulong ko sa aking sarili habang mabilis na idinidal ang numero ng aking head of security. Mang Kanor, i-lockdown ang buong bahay. Walang papasok o lalabas, kahit na ang mga tauhan ng subdivision. At siguraduhin mong hindi mahihiwalay ang mga bata sa paningin nyo kahit isang segundo. Ang boses ni Mang Kanor sa kabilang linya ay puno ng katapatan. Tinitiyak sa akin na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Ibinaba ko ang telepo at muling tumingin sa kalsada. Tila bumalik ang aking gunitas 10 taon na ang nakalilipas. Sa mismong gabi kung kailan, ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagkawasak. Ang ulan noon ay tila mga karayom na tumatama sa aking balat. Nakatayo ako sa labas ng malaking gate ng mga De Silva, hawak ang isang maliit na maleta at ang aking tiyan na nooy nagsisimula pa lamang lumaki. Naririnig ko pa rin ang boses ni Doña Amelita, matalas at walang pakundangan, habang itinatapon niya sa putikan ang aking mga gamit. Huwag kang magpapakita sa amin kahit kailan, Carmela. Isang kahihiyan ang dinala mo sa pamilyang ito. Nakita namin ang mga litrato, ang pakikipaglandian mo sa kung sino-sinong lalaki habang wala ang anak ko. Ang sigaw niya na pilit binubura ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Tandaan mo, ang utang na loob ng pamilya mo sa amin ay hindi sapat para pagtakpan ang dumi mo. You are nothing but a commoner who tried to climb a golden ladder. Now fall! Si Rafael noon ay nakatayo lamang sa likod ng kanyang ina. Walang kibo, ang mga mata ay puno ng pagdududa at pandidiri. Walang imik siyang tumalikod at iniwan akong mag-isa sa dilim. Yon ang gabing namatay ang babaeng marunong magmahal. At isinilang ang babaeng tanging katarungan na lamang ang kinikilala. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Isang tawag mula sa opisina ni Doña Amelita. Hinayaan ko itong tumunog ng ilang beses bago ko ito sinagot sa loudspeaker. What do you want? Malamig kong bungad. How dare you turn your back on us, Carmela? Ang boses ni Doña Amelita ay nanginginig sa galit. Tila hindi siya makapaniwalang may isang taong naglakas loob na swayin siya. Akala mo ba ay nakalalamang ka na dahil lamang meron kang kaanting pera ngayon? You are still the same pathetic woman. At ang mga bata ngayon? Do you think I will let them be raised by someone as low as you? De Silva ang dugo nila. Sila ay pag-aari ng pamilyang ito. Dugo? Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi.
Nakakatawa na binabanggit mo ang tungkol sa dugo. Gayong 5 taon nyo silang itinuring na dumi? Let me clarify something, Doña Amelita. My children are not assets in your balance sheet. They are my life. At kung susubukan mong hawakan kahit dulo ng buhok nila, tinitiyak ko sa'yo, mas mabilis pa sa pagbagsak ng shares nyo ang pagbagsak nyo sa kulungan. You're threatening me? Singal niya. Rafael is suffering right now. Sofia is crying because of what you did. Sinisira mo ang katahimikan ng pamilya namin. Ang katahimikang itinatag nyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Tapos na ang panahong yon. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. I-ready nyo na ang mga abogado nyo. Dahil hindi lang custody battle ang kakaharapin nyo, kakasuhan ko kayo ng harassment at child endangerment. At tungkol kay Sofia, sabihin mo sa kanya, huwag siyang masyadong mag-acting na biktima. Baka makalimutan niyang hawak ko ang resibo ng lahat ng bayad niyo sa photographer na nag-frame up sa akin noon. Narinig ko ang biglang pagtahimik sa kabilang linya. Ang takot ay dahan-dahang tumapalit sa kanyang kayabangan. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na sarap ng paghihigante. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal nilang pilit na ibinaon. Agad kong pinatay ang tawag bago pa siya makapagsalita muli. Pagdating ko sa aking tahanan, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ng 3 kong anak, sina Alphonse, Althea at Astrid. Ang kanilang mga tawa ay tila isang gamot na naghihilom sa aking mga sugat. Ngunit ang bawat yakap nila ay isa ring paalala na hindi pa tapos ang laban. Mami, bakit po maraming security sa labas? Tanong ni Astrid. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad. Lumuhod ako para maging kapantay nila at hinawakan ang kanilang maliliit na kamay. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Mommy is just making sure our castle is safe. No one can hurt you, okay? I promise. Pinatulog ko sila ng may bigat sa aking kalooban. Ngunit hindi ako nagpatalo sa emosyon. Pumasok ako sa aking home office at muling binuksan ang aking laptop. Ang screen ay puno ng mga financial documents ng De Silva Corporation. Nakita ko ang isang malaking butas sa kanilang mga investments sa real estate. Isang proyektong nakasalalay sa isang piraso ng lupa sa Cavite na kamakailang ko lang nabili sa ilalim ng isang dummy company. Sila ang nangangailangan sa akin at gagamitin ko yon para durugin sila. Habang nagbabasa, isang email ang dumating. Galing ito kay Ati Santos. Ang subject line ay naging sanhi ng paghinto ng tibok ng aking puso. Urgent. Sofia's medical record. Binuksan ko ang attachment at binasa ang bawat detalye. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa aking muka. Sofia, ang mapagpanggap na anghel ni Rafael, ay may itinatagong lihim na kayang sumira sa huling hibla ng tiwala ng mga De Silva sa kanya. Laro pa lang gusto nyo, ha? Bulong ko sa madilim na silid. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang grand finale na hindi nyo malilimutan. Kinabukasan, isang maranyang puting sobre ang ipinadala ko sa mansion ng mga De Silva. Hindi ito demand letter at hindi rin ito sulat ng pakikipag-ayos. Sa loob nito ay merong isang pirasong papel na may nakasulat na isang petsa at isang address ng isang pribadong klinika. Alam kong kakagat sila sa pain. Ngunit habang naghahanda ako para sa aking susunod na hakbang, muling tumunog ang aking intercom. Ma'am Carmela, nandito po si Sir Rafael. Nagwawala po sa labas ng gate. Ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Tumingin ako sa security monitor. Nakita ko ang mukha ni Rafael. Gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Mang Kanor, huwag siyang papasukin, utos ko sa intercom. Buksan niyo ang malakas na speaker sa gate. May sasabihin ako sa kanya. Lumapit ako sa mic at nagsalita ng buong diin. Rafael, umalis ka na. Wala ka ng asawang babalikan dito. At wala ka ring mga anak na makikita. Ang tanging matatanggap mo mula sa akin ay ang pagkawasak ng imperyong pinakaingatan nyo. Carmela, please, let's talk. I know everything now. I found out what my mother did. Ang sigaw ni Rafael na naririnig ko mula sa labas kahit walang speaker.
Ngunit bago ko pa siya masagot, isang itim na van ang mabilis na huminto sa likod ng sasakyan ni Rafael. 4 na lalaking nakasuot ng maskara ang bumaba at mabilis na pinalibutan siya. Sa isang iglap, isang matalin na bagay ang itinutok sa kanyang leeg. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa monitor. Hindi ito bahagi ng aking plano. Sino ang mga taong ito? Nananatili akong nakatayo sa harap ng monitor. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap habang pinapanood ang kaguluhan sa labas ng aking gate. Nakita ko kung paano pinalibutan ng mga armadong lalaki si Rafael. Ang kaba sa aking dibdib ay naroon. Ngunit hindi ito dahil sa pag-ibig. Ito ay ang adrenaline ng isang taong alam na ang bawat galaw ay may kapalit na buhay o yaman. Ma'am, lalabas po ba kami? Ililigtas po ba namin si Sir Rafael? Ang boses ni Mang Kanor sa kabilang linya ng intercom ay bakas ang pag-aalinlangan. Huwag, ang aking maikli at malamig na sagot. I-record nyo ang lahat. Siguraduhin nyo ang plate number ng van at ang mga mukha ng mga lalaki. Ngunit huwag kayong makikialam. Ito ay labas na sa bakod ko. Pinanood ko kung paano itinulak si Rafael sa loob ng van. Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang tuldok sa huling pahina ng usapan namin. Mabilis na humarurot ang van. Iniwan ang sasakyan ni Rafael na nakabukas pa ang pinto sa gitna ng kalsada. Naupo ako sa aking sel, yang gawa sa mamahaling katad at huminga ng malalim. Isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Sino ang may kakayahang gawin ito sa isang De Silva? At bakit sa harap pa ng bahay ko? Hindi nagtagal. Tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Doña Amelita ay muling nag-flash sa screen. Sinagot ko ito ng walang kaba. Carmela! You monster! Anong ginawa mo sa anak ko? Ang tili ni Doña Amelita ay halos sumira sa aking eardrum. Naririnig ko ang hikbi ni Sofia sa background, isang tunog na alam kong puno ng pagpapanggap. Nakita ng mga tauhan ko ang nangyari sa CCTV ng subdivision. Pinalibutan siya ng mga tao sa harap mismo ng gate mo. You kidnapped him. Ganti mo ba ito dahil sa pag-alis namin sa'yo noon? Doña Amelita, hinay-hinay sa pagbibintang. Mahinahon kong sabi habang tinitingnan ng aking bagong manicure. Kung balak ko siyang ikidnap, bakit ko gagawin sa harap ng sarili kong bahay? I am many things, but I am not stupid. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng umiiyak sa tabi mo? Baka alam niya kung nasaan ang mga kaibigan niya. What are you talking about? Sofia is devastated, sigaw ng matanda. Devastated? O baka natatakot na? Baka mabulgar ang mga utang niya sa sugal? Ang aking ganting salita ay tila isang malamig na hampas sa kanila. Alam ko ang lahat, Doña Amelita. Alam ko ang tungkol sa mga utang ni Sofia sa Macau. At alam ko rin na ang mga lalaking kumuha kay Rafael ay may tattoo sa leeg na katulad ng mga tauhan ng isang kilalang loan shark. Natahimik ang kabilang linya. Ang hikbi ni Sofia ay biglang tumigil, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan. I-send mo sa akin ang footage, Carmela. Ang boses ni Doña Amelita ay biglang naging desperado. I will pay you. Magkano ang gusto mo? Just give us the evidence to find him. Hindi ako nagbebenta ng impormasyon, Doña Amelita. Muli akong tumayo at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang payapang, harden kung saan natutulog ang aking mga anak. But I will make a deal. Ibibigay ko ang footage sa mga pulis at sa inyo sa isang kondisyon. I-withdraw niyo ang custody case laban sa akin. Ngayon din. Pirmahan niyo ang dokumentong ipapadala ng abogado ko na nagsasabing wala kayong karapatan sa mga anak ko kailanman. You are using your husband's life to bargain for those children? Ang boses ni Amelita ay puno ng pagkamanga sa aking kawalang awa. He stopped being my husband the moment you threw me out in the rain. Ang aking tinig ay tila bakal na hindi mabale. You have 10 minutes to decide. After that, buburahin ko ang footage at bahala na kayo kung paano nyo mahahanap ang kaisa-isa mong anak. Pinatay ko ang tawag. Alam ko ang laro ng kapangyarihan. Si Doña Amelita ay isang babaeng gagawin ang lahat para sa kanyang imahe at sa kanyang anak. At ako?
Gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Saktong 8 minuto ang nakalipas nang dumating ang isang email. Isang scan copy ng pirmadong dokumento, may dry seal ng kanilang family lawyer. Isang tagumpay na hindi ko inasahang darating ng ganito kabilis. Ipinadala ko ang footage kay Ate Santos at sa mga awtoridad. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, isang tawag ang pumasok sa aking private line. Isang boses ng lalaki, malalim at puno ng panganib. Mrs. Carmela De Silva? O dapat ko bang sabihing Miss Carmela? Ang bagong may-ari ng Cavite Land? Nanigas ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa lupang iyon? Sino ito? Huwag ka nang magtanong kung sino ako. Ang mahalaga ay, hawak namin ang lalaking dati mong minahal. At hindi kami interesado sa pera ng mga De Silva. Alam naming ikaw ang may hawak na mga titulo ng lupang kailangan namin para sa aming proyekto. Anong kailangan nyo? Ang aking boses ay nananatiling matatag, ngunit ang aking isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Ang mga titulo, Carmela. Ibigay mo sa amin ang lupang iyon o ipapadala namin sa iyo si Rafael ng pira-piraso. Meron kang 24 na oras. At huwag kang susubok na magsumbong sa pulis dahil alam namin kung nasaan ang mga anak mo sa loob mismo ng bahay mo. Kasunod ng mga salitang yon ay ang tunog ng isang bata na tumatawa. Ang tawa ni Astrid. Ang tunog ay nagmula sa mismong hallway sa labas ng aking opisina. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepo at mabilis na binuksan ang pinto ng aking opisina. Nakita ko si Astrid na may hawak na isang maliit na teddy bear at sa likod niya, nakatayo ang isa sa aking mga bagong yaya, si Yaya Preshi. Numiti si Yaya Preshi sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumatawa. May hawak siyang isang maliit na itim na device sa kanyang bulsa. Ma'am Carmela, kailangan na pong matulog ni Astrid. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng banta. Sa sandaling yon, nalaman ko ang katotohanan. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas ng gate. Ang kaaway ay nasa loob mismo ng aking kuta. Ang lason ay dahan-dahang kumalat ng hindi ko namamalayan. Ngunit sa halip na sumigaw o magpakita ng takot, huminga ako ng malalim at ngumiti pabalik kay Yaya Preshi. Sige Preshi, dalhin mo na siya sa kwarto. Susunod ako para halikan siya. Habang papalayo sila, pumasok ako muli sa opisina at nilock ang pinto. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking utak ay nagsimulang maglatag ng isang mas mapanganib na plano. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang isang hidden file. Ate Santos, bulong ko sa telepo, habang tinitingnan ang live feed ng mga camera na hindi alam ni Yaya Preshi na umiiral. Operation Clean Slate. Simulan na natin, ngayon din. Ang bawat hakbang ko simula ngayon ay kailangang maging perpekto. Dahil ang nakataya ay hindi na lamang ang aking danggal o ang yaman ng mga De Silva. Ang nakataya ay ang buhay ng aking mga anak. Ang bawat hakbang ko sa hallway, patungo sa kwarto ni Astrid, ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Sa bawat paghinga ako, nararamdaman ko ang lason ng pagtataksil ni Yaya Preshi. Ngunit sa halip na manginig sa takot, ang aking puso ay naging kasing tigas ng marmol. Sa mundong ito, ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Tanging ang malamig na lohika ang magliligtas sa aking mga anak. Ma'am Carmela, heto na po ang gatas ni Astrid. Ang boses ni Preshi ay malambing. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng tiwala. Ngunit ngayon ay tila gas-gas na plaka sa aking pandinig. Kinuha ko ang baso mula sa kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay bahagyang dumapo sa kanyang balat. Malamig ang kanyang kamay. Ang lamig ng isang taong may itinatagong krimen. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at numiti. Ang uri ng ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Salamat, Preshi. Alam mo, napaka-reliable mo talaga. Kaya naman naisipan kong bigyan ka ng bonus. Wika ko habang kinukuha ang isang makapal na sobre mula sa aking bulsa. Gusto kong pumunta ka sa opisina ni Ate Santos sa Makati ngayon din.
May kailangan kang pirmahan para sa insurance ng mga bata. Importante ito. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ngayon na po, ma'am? Ngayon na. Huwag kang mag-alala kay Astrid. Ako na ang bahala sa kanya. Ang aking tinig ay puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Nang makaalis si Pressy, mabilis kong hinarap si Mang Canor na naghihintay sa labas ng pintuan. Sundan niyo siya. Huwag niyong hahayaang makatawag sa kahit sino. Pagdating niya sa opisina ni Ate Santos, dun niyo na siya i-detain. I want her to talk, Canor. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Pagkaalis nila, pumasok ako sa aking office at nilock ang pinto. Hindi pa natatapos ang gabi nang tumunog ang aking intercom, si Sofia. Ang babaeng naging mitsa ng aking pagkawasak ay narito na naman, pilit na kumakatok sa aking pintuan. Carmela! I know you're there! Buksan mo ang pinto! Ang tili ni Sofia ay naririnig ko hanggang sa loob ng aking silid. Pinagmasdan ko siya sa security monitor. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress, tila isang anghel na naligaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang mukha ay balot ng peking pag-aalala. Pinindot ko ang button para buksan ang gate at hinayaan siyang pumasok. Pagpasok niya sa aking opisina, agad siyang sumigaw. Are you crazy? Bakit hindi mo ibinibigay ang mga titulo? Hawak nila si Rafael. Do you want him dead? Napo ako sa aking mesa. Kinuha ang isang baso ng red wine at marahang inikot ito. Ang tunog ng alak na humahampas sa gilid ng baso ay ang tanging ingay sa silid. Maupo ka, Sofia. Masyado kang maingay para sa isang taong devastated. Hudyat ko sa kanya gamit ang aking paningin. I can't believe you! Ganyan ka na ba kadesperada para maghiganti? Buhay ni Rafael ang nakataya rito. Patuloy ang kanyang gaslighting. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Ang kanyang paboritong sandata. Interesting. Ang aking tinig ay nananatiling mahinahon. Gusto mong iligtas si Rafael? O gusto mong iligtas ang sarili mo mula sa loan sharks na humahabol sa iyo? Alam ko ang lahat, Sofia. Alam ko ang tungkol sa utang mo sa Macau. At alam ko rin na ikaw ang nagbigay ng impormasyon kay Yaya Pressy para pasukin ang bahay ko. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Sofia. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Wala kang ebidensya, Carmela. Huwag mo akong itulad sa iyo na isang hamak na gold digger. Gold digger? Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Sofia, darling, I don't dig for gold. I own the mines now. Kinuha ko ang aking recorder pen at inilapag sa mesa. Bago ka pumunta rito, tumawag sa akin ang mga kidnappers. Sabi nila, ang utos mo raw ay takutin ako para isuko ko ang lupa. At kapag nakuha na ang titulo, bahala na sila kay Rafael. Isang aksidente raw ang mangyayari sa kanya para ikaw na ang maging legal na tagapagmana ng De Silva Corporation. That's a lie! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay pumitlag sa takot. Talaga? Muli kong inikot ang aking baso. Alam mo ba na bago ka pumasok, tinawagan ko si Doña Amelita? Nakaline siya ngayon at naririnig ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Sa sandaling yon, iniharap ko ang aking cellphone na nakapatong sa mesa. Ang mukha ni Doña Amelita sa screen ay puno ng pait at galit. Ang katahimikan ni Amelita ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sofia! Ang boses ni Doña Amelita ay galing sa impyerno. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Itinuring kitang anak dahil akala ko ay mas mabuti ka kaysa kay Carmela. Pero ikaw pala ang ahas na papatay sa kaisa-isa kong anak? Mama, no! Nakikinig ka ba kay Carmela? Nagsisinungaling siya! Pagmamakaawa ni Sofia, lumuhod siya sa harap ng screen, ngunit huli na ang lahat. I have the bank transfer, Sofia, dugtong ko. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang perang ipinambayad mo sa loan sharks ay galing sa kumpanya ni Rafael na ninakaw mo sa ilalim ng pangalan ni Doña Amelita. It's over. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Yumukod ako ng bahagya para maging kapantay ang kanyang mukha. You tried to use my children to get what you want. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ngayon,
Panurin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng pinaghirapan mong buuin. Agad na pumasok ang aking mga security guards at hinawakan si Sofia sa magkabilang braso. Ang kanyang mga tili at pagmumura ay tila musika sa aking pandinig habang kinakaladkad siya palabas. Carmela! Hindi pa tayo tapos! Papatayin ka nila! Hindi mo kilala ang mga taong kumuha kay Rafael. Ang huling sigaw ni Sofia bago sumara ang pintuan. Nabalat muli ng katahimikan ang aking opisina. Tumingin ako kay Doña Amelita sa screen. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ni Rafael, Carmela. Pakiusap ng matanda, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Gawin mo ito para sa mga anak mo. Huwag mong hayaang lumaki silang walang ama. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, Amelita. Sagot ko habang pinapatay ang video call. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas ng bahay. Alam ko kung nasaan si Rafael. Hindi dahil sa sinabi ni Sofia, kundi dahil sa tracker na matagal ko nang itinanim sa rilo ni Rafael nung huli kaming magkita sa restaurant. Isang insurance policy na alam kong kakailanganin ko. Habang nagmamaneho ako patungo sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, isang kaisipan ang naglalaro sa aking isipan. Hindi ko ililigtas si Rafael dahil mahal ko pa siya. Ililigtas ko siya dahil kailangan ko siyang makitang buhay habang unti-unti kong kinukuha ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Pagdating ko sa lokasyon, tumigil ako sa malayo. Ang bodega ay napapalibutan ng 3 sasakyan. Ang tunog ng kuliglig sa paligid ay tila isang babala. Kinuha ko ang aking baril mula sa glove compartment at mabilis na tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang lason ay dapat tapusin ng mas matapang na lason, bulong ko. Bumaba ako ng sasakyan at dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na bodega. Ngunit bago ako makalapit, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa loob. Isang boses na hindi ko inasahang naroon. Siguraduhin niyo na, pirmahan niya ang lahat bago natin siya tapusin. At huwag niyo nang idamay ang mga bata. Sapat na ang makuha natin ang yaman ni Amelita. Ang boses na iyon, ito ay ang boses ng aking sariling ama na akala ko ay matagal nang pumanaw. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa bawat katagang lumabas sa bibig ng lalaking nasa loob ng bodega. Ang boses na iyon, mababaw, paos at may kakaibang diin sa bawat huling pantig, ay ang boses na matagal ko nang ibinaon sa aking alaala kasama ng mga tuyong bulaklak sa puntod. Papa? Ang bulong na ito ay hindi dala ng pananabik, kundi ng isang matinding pagkamuhin na tila apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking lalamunan. Sumungaw ang isang bulto mula sa madilim na sulok ng bodega. Si Arturo, ang aking ama na binalita, ang namatay sa isang aksidente sa barko 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang lalaking nasa harap ko ngayon ay hindi mukhang bangkay. Nakasuot siya ng isang mamahaling leather jacket at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, kundi ang kinang ng isang taong matagal nang naghihintay ng kanyang premyo. Carmela anak, ang galing mo talagang magtago. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng tuyong dahon na nayapakan. Hindi ko akalain na ang munting ibon na pinalayas ng mga De Silva ay magiging isang agila na may hawak ng lupang matagal ko ng pinupuntirya. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatago sa likod ng malaking container van. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa baril. Isang malamig na kalkulasyon ang tumatakbo sa aking isipan. Ang aking ama ay buhay. At siya ang mastermind sa likod ng paghirap ni Rafael. Hindi para tulungan ako, kundi para gamitin ako bilang pain para makuha ang yaman ng mga De Silva. Bakit, Papa? Ang aking boses ay lumabas na kasing talim ng labaha habang dahan-dahan akong lumalabas mula sa aking pinagkataguan. Bakit kailangan mong magpanggap na patay? Bakit kailangan mong saktan ng mga anak ko sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga ahas sa loob ng bahay ko? Napatigil si Arturo. Ang kanyang mga tauhan ay agad na itinutok ang kanilang mga baril sa akin. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan sila. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Utang na loob, Carmela. Huwag kang magmalinis.
Wika niya habang naglalakad palapit sa kinalalagyan ni Rafael na nakatali sa isang selyang kahoy, duguan at halos nawala na ng malay. Ang lupang binili mo sa Cavite? Yan ang tanging paraan para mabayaran ko ang mga taong nagligtas sa akin sa dagat. Ang mga De Silva? Ninakawan nila ako noon pa. Ginamit nila ang paghihirap natin para yumaman sila. I'm just taking back what is mine. At ang buhay ni Rafael? Ang katahimikan ng mga anak ko? Kasama ba yon sa kabayaran mo? Lumapit ako ng ilang hakbang. Ang aking titig ay hindi kumukurap. Ginamit mo si Sofia. Ginamit mo si Presi. Ikaw ang lason na matagal nang gumagapang sa buhay ko. Business is business, anak. Sagot ni Arturo nang walang bakas ng pagsisisi. Nayon, ibigay mo sa akin ang pirma mo para sa transfer ng titulo. Pagkatapos, maari mo nang iuwi ang basurang yan. Itinuro niya si Rafael. At ipapangako ko, hindi na muling magpapakita ang papa sa inyo. Tumingin ako kay Rafael. Sa kabila ng mga pasa sa kanyang mukha, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Carmela, wag mong ibigay. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, puno ng pagsisisi. Ibinaling ko muli ang aking tingin kay Arturo. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa bodega. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa kaba. Ito ay ang ritmo ng isang huling desisyon. Alam mo, Papa, 5 taon akong nabuhay sa paniniwalang. Wala na akong magulang. 5 taon akong mag-isang lumaban sa mundo para sa 3 mong apo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baril. Ngunit hindi bilang pagsuko. At sa loob ng 5 taon na yon, natutunan ko na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa proteksyon. At ikaw ang pinakamalaking banta sa kanila. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa at pinindot ang isang button. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo, ngunit hindi ito ang inaasahan ni Arturo. Anong ginawa mo? Sigaw ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Hindi ko tinawagan ang mga pulis, Papa. Masyado silang mabagal. Ang aking tinig ay puno ng katusuhan. Tinawagan ko ang mga business partner mo sa Macau. Sinabi ko sa kanila na balak mo silang takasan kasamang titulo. At ipinadala ko sa kanila ang GPS location mo ngayon din. Ang mukha ni Arturo ay naging kasing puti ng papel. You traitor! Traitor? I preferred the term strategist, sagot ko, habang mabilis na lumalapit kay Rafael at hinihiwa ang kanyang mga tali gamit ang isang maliit na patalim na nakatago sa aking singsing. Ngayon, meron kang 5 minuto bago dumating ang mga taong mas masahol pa sa akin. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tauhan ni Arturo ay nagsimulang magpanik, binuhat ko ang nanghihinang si Rafael. Ang tunog ng mga sasakyang dumarating ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bakit mo ito ginagawa, Carmela? Tanong ni Rafael habang isinasakay ko siya sa aking sasakyan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ko siya tiningnan ng diretso. Pinaandar ko ang makina at pinaharurot ang sasakyan palayo sa bodegang iyon. Iniligtas kita dahil kailangan ng mga anak ko ng isang amang makikita ang sariling ang pagbagsak. At iniligtas kita dahil gusto kong ikaw mismo ang magpaliwanag sa nanay mo kung paano mo winasak ang lahat dahil sa kahinaan mo. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, nakita ko sa side mirror ang pagsabog ng apoy mula sa bodega. Isang kabanata ng aking buhay ang tuluyan ng natapos. Ngunit isang bagong panganib ang sumisibol. Carmela, muling nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat? Hindi mo kilala si Mama. Mas gusto niyong makitang hantong tayo sa kamatayan kaysa mawala ang yaman ng mga De Silva. Mayroon siyang plan B na hindi mo inaasahan. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglang paglabas ng 2 itim na SUV sa aming likuran. Nagsimulang banggain ng mga ito ang aming sasakyan, pilit kaming itinutulak patungo sa gilid ng bangin. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang malamig na kaba
ay muling pinalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningning. Hawakan ng mahigpit, Rafael. Dahil ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung paano lumaban ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang talino. Isang malakas na impact ang naramdaman namin nang muling banggain ng SUV ang likuran ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang hudyat. Sa harap namin, isang barikada ng mga sasakyan ang nakaharang. Wala kaming mapupuntahan. Sa gitna ng barikada, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, may hawak na isang itim na folder. Hindi si Amelita. Hindi si Sofia. Ito ay ang aking bunsong kapatid na babae, si Clara, na akala ko ay nasa Singapore para mag-aral. Nakatitig ako sa figura ng aking kapatid na si Clara, na nakatayo sa gitna ng kalsada habang nababalot ng liwanag mula sa mga headlight ng aking sasakyan. Ang kanyang puting bestida ay tila isang mapanlinlang na balat, kaya ngang kawalang malay. Sa loob ng 5 taon, siya ang dahilan kung bakit ako nagpakapagod sa Singapore at Manila. Ang pag-aaral niya, ang kanyang mga pangangailangan, ang lahat ng ginhawang hindi ko naranasan. Ate, itigil mo na ang sasakyan! Ang boses ni Clara ay malamig. Walang bakas ng kaba o pagmamahal na dati niyang ipinapakita sa akin. Hindi ko pinatay ang makina. Ang ugong nito ay tila isang nagngangalit na hayop, na handang sumunggab sa sinumang humarang. Tumingin ako kay Rafael na sa tabi ko ay halos hindi na makahinga. Pagkatapos ay muli kong ibinaling ang tingin sa aking kapatid. Clara? Anong ibig sabihin nito? Ang aking boses ay hindi nang hinig. Ito ay isang direktang pagtatanong ng isang hukom sa isang kriminal. Ibigay mo na sa akin ang folder, ate. Ang Cavite titles, ang shares ng De Silva, at ang ebidensya laban kay Sofia. Lumapit si Clara sa bintana ng aking sasakyan. Ang kanyang muka ay seryoso. Doña Amelita promised me a future. Sabi niya kung ibibigay ko sa kanya ang lahat ng ito, hindi na natin kailangang maging mahirap habang buhay. Magiging bahagi ako ng board, ate. Hindi na ako ang kapatid lang ng isang pinalayas na asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lason ng kasakiman ay hindi lamang pala tumulo sa pamilya De Silva, kundi nananalatay na rin sa sarili kong dugo. So, ikaw pala ang mata ni Amelita sa loob ng bahay ko? Hindi lang si Presi ang binayaran nila. Ikaw ang nagbigay ng access sa kanila para makuha ang mga bata. Para sa atin din ito, ate. Pagod na akong makita kang nagpapakasakit. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumitlag sa gitna ng katahimikan ng gabi. Doña Amelita is powerful. Hindi mo siya matatalo ng mag-isa. Sumuko ka na. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng sasakyan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa aking mukha, ngunit mas malamig ang titig ko sa aking kapatid. Clara, nakalimutan mo yata kung sino ang nagturo sa iyong maglakad. Nakalimutan mo kung sino ang nagtrabaho ng 3 shift sa isang araw para lang mabili mo ang mga designer bags na gusto mo. Kinuha ko ang itim na folder sa tabi ko at itinaas ito. Gusto mo ito? Gusto ni Amelita ang kapangyarihan? Ate, please, don't make this harder. Pakiusap ni Clara, ngunit ang kanyang kamay ay nakahawak sa radyo sa kanyang baywang, tila nagbibigay ng hudyat sa mga SUV sa likuran ko. Sige Clara, kunin mo. Inihagis ko ang folder sa labas ng bintana. Ang mga papel ay nagliparan sa semento, tila mga puting pakpak ng isang ibong namatay. Mabilis na pinulot ni Clara ang folder at pinuksan ito. Ngunit sa halip ng mga titulo at shares, ang nakita niya ay mga blankong papel na may isang malaking sulat sa gitna. Checkmate. Ano ito? Tili ni Clara. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang tunay na mga titulo ay matagal ko nang inilipat sa isang offshore trust fund sa pangalan ng aking 3 anak. Ang tanging paraan para makuha yon ay ang aking biometric data at ang pirma ng 3 abogado na hindi nyo kailanman mababayaran. Ang aking tinig ay tila tunog ng isang bumabagsak na hatol. At ang ebidensya laban kay Sofia, ipinadala ko na yon sa lahat ng news outlet sa Pilipinas. 5 minuto na ang nakalilipas. Bukas ng umaga, ang pangalan ng mga De Silva,
ay magiging kasing dumi ng basurang itinatapon sa payatas. You ruined everything! Sigaw ni Clara habang sinusubukang lapitan ang pinto ng aking sasakyan. Hindi, Clara. Ikaw ang nagruin na sa tanging bagay na meron tayo, ang ating pamilya. Mabilis kong inilipat ang gear ng sasakyan sa reverse. Mula sa araw na ito, wala na akong kapatid. Manatili ka sa piling ni Amelita. Panuurin mo kung paano kanya itatapon kapag nalaman niyang wala ka ng pakinabang sa kanya. Pinaharurot ko ang sasakyan paatras. Umiwas sa mga SUV na pilit akong hinaharangan. Ang tunog ng mga gulong na umiiskid sa kalsada ay tila isang hiyaw ng paglaya. Sa gitna ng gulo, nakita ko sa side mirror ang pagbagsak ni Clara sa semento. Yakap ang mga blankong papel na naging simbolo ng kanyang kataksilan. Carmela, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Bakit mo itinago ang lahat ng ito pati sa akin? Dahil ang tiwala, Rafael, ay hindi ibinibigay ng lebre. Kailangan itong pag-irapan. Sagot ko, habang mabilis na nilalampasan ang huling barikada. At sa loob ng 5 taon, walang sinuman sa inyo ang nagpakita na karapat-dapat kayong pagkatiwalaan. Habang nagmamaneho ako patungo sa isang ligtas na lokasyon, nakita ko ang pagdating ng mga sasakyan ng pulis sa aming likuran. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa anonymous tip na ibinigay ni Ate Santos tungkol sa illegal na operasyon sa kalsadang ito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rafael. Sa ospital, para gamutin ka. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. At pagkatapos nyon, pupunta tayo sa korte. Hindi para sa custody ng mga bata, kundi para sa iyong formal na deklarasyon ng insolvency. Kukunin ko ang lahat, Rafael. Ang bahay, ang kumpanya, at ang huling sentimo ng mga De Silva. Iiwanan ko kayong may sapat lang na pambili ng pagkain para ma-experience nyo ang naranasan ko nung pinalayas nyo ako. Natahimik si Rafael. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatamis na tagumpay na aking naramdaman. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng aking medical team. Habang inililipat si Rafael sa stretcher, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa kanya. Carmela! Tawag niya bago siya ipasok sa emergency room. May isa ka pang dapat malaman. Si Mama, hindi siya titigil. Meron siyang itinatagong isang dokumento mula sa lolo mo. Isang dokumentong magpapatunay na ang Cavite land ay hindi kailanman naging sayo. Napatigil ako sa aking paglalakad. Isang malamig na kaba ang dumaan sa aking likod. Ang lolo ni Rafael? Ang taong nagsabi sa akin noon na ako ang tanging pag-asa ng pamilyang ito? Bago ko pa maitanong ang detalye, mabilis nang maipasok si Rafael sa loob. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang video message na kararating lang. Isang video ni Doña Amelita nakaupo sa kanyang opisina, may hawak na isang dilaw na papel. Carmela, akala mo ba ay nanalo ka na? Ang ngiti ng matanda sa video ay tila isang buong o na naglalaway. Ang lupang ipinagmamalaki mo? Isang kasinungalingan. At ang mga anak mo? Ang kanilang tunay na ama ay hindi ang anak ko. Oras na para malaman ng buong mundo ang madilim mong sikreto. Nanlaki ang aking mga mata. Ang sikretong yon, ang tanging bagay na ipinangako kong dadalhin ko sa hukay. Paano nalaman ni Amelita ang tungkol sa gabing yon 5 taon na ang nakalilipas? Nakatitig ako sa screen ng aking cellphone. Pinapanood ang mapanuyang ngiti ni Doña Amelita na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, ang pagdududa sa pagkatao ng aking mga anak, ay tila mga palasong may lason na tumatama sa aking puso. Ngunit sa halip na manghina, naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ang galit ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang mga anak. Hindi ang anak ko ang ama? Bulong ko sa madilim na pasilyo ng ospital. Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Masyado kang desperada, Amelita. Masyado kang desperada para manira ng buhay. Tila bumalik ang aking gunita 5 taon na ang nakalilipas.
ang gabi ng aking pag-alis. Matapos akong itapon sa ulan ni Amelita, bago ako tuluyang lumayo, may isang tao akong pinuntahan. Ang matandang Don De Silva, ang lolo ni Rafael. Siya ang tanging taong nakakita ng tunay kong halaga. Sa kanyang silid na amoy lumang papel at gamot, may iniabot siya sa akin. Isang dokumentong selyado ng kanyang sariling dugo at pirma. Carmela, ang pamilyang ito ay nabubulok na sa kasakiman. Ang mahinang boses ni Lolo Don ay tila bulong ng hangin sa aking pandinig. Ang lupa sa Cavite, hindi ito para kay Rafael, hindi ito para kay Amelita. Ito ay para sa magiging anak mo. Dahil ikaw lang ang may pusong sapat para hawakan ang kapangyarihang dulot niyon. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang papalapit na mga hakbang. Si Ate Santos bitbit ang isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ma'am Carmela, nakuha na namin ang kopya ng sinasabing dokumento ni Doña Amelita. Mabilis na wika ni Ate ni Santos. Ito ay isang revocation of inheritance. Sinasabi rito na dahil sa iyong pagtataksil, ang lahat ng ari-arian na ipinamana ni Don De Silva ay pormal ang binabawi at inililipat sa pangalan ni Sofia. Pagtataksil? Ang aking tinig ay nananatiling patag, ngunit ang aking mga mata ay naglalayab. Ipakita mo sa akin ang petsa ng dokumentong yan. 3 araw bago pumanaw si Don De Silva, ma'am. Sagot ng abogado. Kinuha ko ang papel at sinuri ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Isang peking pirma. Hindi alam ni Amelita na bago pumanaw ang lolo, nagkaroon siya ng stroke na nagparalisa sa kanyang kanang kamay. Hindi siya makakapirma ng ganito kalinaw sa mga petsang ito. Pero ma'am, ang DNA test na banta ni Doña Amelita. Paano kung gamitin niya ang kanyang koneksyon para i-fake ang resulta? Tanong ni Ate Santos. Hayaan mo siyang sumubok. Sagot ko habang naglalakad patungo sa silid ni Rafael. Dahil ang katotohanang itinatago ko ay hindi tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa proteksyon. Binuksan ko ang pinto ng silid ni Rafael. Nakita ko siyang nakahiga, nakatitig sa kisame. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Lumapit ako sa kanya, ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang babala. Rafael, narinig mo ba ang banta ng nanay mo? Direkto kong tanong. Sinasabi niyang hindi mo anak ang mga bata. Sinasabi niyang nataksil ako. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nangungulila. Carmela, alam kong hindi mo magagawa yon. Pero ang gabi bago ka umalis, ang lalaking nakita sa CCTV na lumabas sa kwarto mo. Sino siya? Huminto ang mundo sa tanong na yon. Ang lalaking yon. Ang sikretong matagal kong itinago hindi para sa sarili ko, kundi para kay Rafael. Ang lalaking iyon, Rafael, ay ang private investigator na kinuha ko para imbestigahan ang nanay mo. Ang aking tinig ay puno ng pait. Nung gabing yon, nalaman ko na ang nanay mo ang unti-unting lumalason sa lolo mo para makuha ang mana ng mas maaga. Yon ang dahilan kung bakit niya ako pinalayas. Hindi dahil sa akala niya ay nagtaksil ako, kundi dahil alam niyang hawak ko ang ebidensya ng pagpatay niya sa sarili niyang biyanan. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging ingay sa silid. Ano? Si Mama, pinatay si Lolo? At ang mga anak mo? Sila ang tanging mga saksi, Rafael. Patuloy ko. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Dahil sa gabi ng stroke ng lolo, ang triplets ay nandoon sa silid niya. Nakita nila kung paano itinago ni Amelita ang mga gamot. Yon ang dahilan kung bakit pilit niya silang kinukuha ngayon. Hindi dahil gusto niya silang maging apo, kundi para patahimikin sila habang buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Amelita kasama ang 3 armadong guards at isang lalaking naka-lab coat. Tapos na ang drama, Carmela! Sigaw ni Amelita. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang buwetre. Heto na ang medical team na kukuha ng samples mula sa anak ko at sa mga bata. Sa loob ng 24 na oras,
Mapapatunayan kong ikaw ay isang makasalanang babae na walang karapatan sa yaman namin. Hindi ako kumilos. Pinanood ko lang siyang lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Sige, Amelita. Kunin mo ang samples. Hamon ko, ang aking boses ay malamig at puno ng katasuhan. Pero bago mo gawin yan, baka gusto mong panoorin ang video na ito. Ipinadala ko na ito sa National Bureau of Investigation. Iniharap ko sa kanya ang aking cellphone. Isang video ng isang matandang butika sa probinsya kung saan nakuhanan ng CCTV ang isang babaeng kamuhang-kamuha ni Sofia na bumibili ng isang uri ng lason na hindi natutukoy ng regular na autopsy. Isang linggo bago pumanaw si Don De Silva, Amelita, at ang resibo? May pangalan mo. Bulong ko. Ang mukha ni Doña Amelita ay naging kasing puti ng mga dingding ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila tunog ng pagguho ng kanyang buong imperyo. You can't prove that, pautal-utal niyang sabi. I don't need to prove it, Amelita. Ang mga bata ang magpapatunay. Tumingin ako sa pinto. Pumasok ang aking 3 anak kasama ang aking security team. Si Astrid, ang pinakabata, ay may hawak na isang maliit na voice recorder. Lola, ang boses ni Astrid ay payak ngunit puno ng katotohanan. Bakit niyo po itinago ang gamot ni Lolo Don noon? Sabi niyo po, laro lang tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga guards ni Amelita ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga baril. Tila nararamdaman ang bigat ng kasalanan ng kanilang kinasasangkutan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa labas ng ospital. Ang mga bintana ay nayanig, at ang usok ay nagsimulang pumasok sa silid. Kung babagsak ako, Carmela, isasama ko kayo lahat. Sigaw ni Amelita, habang mabilis na kinukuha ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi lang pala custody at yaman ang plano niya. Ang buong ospital ay may nakatanim na pampasabog. Takbo! Sigaw ko habang niyayakap ang aking 3 anak. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ko si Rafael na pilit bumabangon sa kanyang kama. Pilit hinaharangan ang kanyang ina. Ang huling nakita ko bago kami makalabas ng silid ay ang mag-inang nagbubunuan sa gitna ng apoy. Nang makalabas kami sa ligtas na lugar sa parking lot, lumingon ako sa nag-aapoy na bahagi ng ospital. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay tila isang malungkot na awit ng pagtatapos. Mami, nasaan po si Daddy? Tanong ni Alphonse habang nakakapit sa aking damit. Tumingin ako sa apoy. Ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon, puot, awa at ang malamig na katarungan. Wala na siya, anak. Pero ligtas na tayo. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga labi ng ospital, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa usok. Hindi si Rafael, hindi si Amelita. Ito ay si Sofia. Duguan. Ngunit may hawak na isang itim na maleta. Ang maletang naglalaman ng orihinal na titulo ng Caviteland. Numiti siya sa akin, isang ngiting puno ng kabaliwan. Hindi pa tayo tapos, Carmela. Ang lupa ay akin, dahil ako ang tunay na tagapagmana ni Don De Silva. Ako ang kanyang nawawalang apo mula sa kanyang unang asawa. Ang usok mula sa nasusunog na bahagi ng ospital ay tila mga itim na kamay na pilit humahabol sa amin. Ngunit ang aking mga paa ay nanatiling matatag sa semento ng parking lot. Sa harap ko si Sofia. Duguan ng ngunit may ningning ng kabaliwan sa kanyang mga mata, ay nakatayo habang yakap ang itim na maleta. Ang kanyang pahayag ay tila isang bumbang mas malakas pa kaysa sa pagsabog na naganap sa loob. Apo? Ikaw ang apo ni Don De Silva? Ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng hanging madaling araw. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng takot. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, tila isang piraso ng basurang itinapon ng agos. Yes, Carmela! Nagulat ka ba? Ang tawa ni Sofia ay tila kalansing ng mga basag na salamin. Habang abala ka sa pagpapanggap na tagapagligtas, abala naman ako sa paghahanap ng katotohanan.
Ang anak ni Don De Silva sa labas? Ang panganay na itinapon niya? Yon ang nanay ko. I am a De Silva by blood. Ang lupang yan, ang kumpanyang yan, lahat ng yan ay sa akin. Blood doesn't make you a De Silva, Sofia. It only makes you a relative of a murderer. Mabilis kong inagaw ang atensyon ng aking security team. Mang Kanor, dalhin ang mga bata sa safe house. Ngayon din. Huwag kayong hihinto hanggat hindi nyo nararating ang kuta natin sa Tagaytay. Habang inilalayo ang aking mga anak, Pinalingan ko muli si Sofia. At ikaw? Kung akala mo ay sapat na ang piraso ng papel na nasa loob ng maletang yan para talunin ako, nagkakamali ka. Iniligtas ko si Rafael, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil siya ang tanging saksi sa kung paano mo pinalsika ang mga pirma ni Don De Silva nung buhay pa siya. Wala na si Rafael! Namatay siya sa loob! Sigaw ni Sofia, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngayon, wala nang haharang sa akin. tingnan natin. Ang huli kong sabi bago ako sumakay sa aking sasakyan. Lumipas ang 3 araw. Ang balita tungkol sa pagsabog sa ospital at ang pagkakaaresto kay Doña Amelita na himalang nakaligtas ngunit paralisado na ang kalahating katawan ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Ngunit sa likod ng mga headline, isang mas matinding giyera ang nagaganap sa boardroom ng De Silva Corporation. Pumasok ako sa conference room nang may suot na puting suit. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Nakaupo si Sofia sa dulo ng mesa, kasama ang kanyang mga abogado. Nakangiti siya, tila nanaluna sa loterya. "You're late, Carmela," bungad ni Sofia. Ang kanyang taglish ay puno ng kayabangan. "We are already discussing the transition of power. As the legitimate blood heir, I am taking over the Cavite project." Napo ako sa harap niya at inilapag ang isang manipis na folder. Transition of power? Sophia, darling, you're not even a transition. You're just an error in the system. What did you say? Tumayo si Sophia. Ang tunog ng kanyang paghampas sa mesa ay umalingaw-ngaw sa silid. Binasa ko ang genealogy record na ipinagmamalaki mo. Panimula ko, habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Totoo, ang nanay mo ay anak ni Don De Silva sa labas. Pero nakalimutan mo yata ang isang mahalagang detalye sa batas ng inheritance sa Pilipinas. Ang lupang binili ko sa Cavite? Yon ay binili gamit ang pera mula sa trust fund na hindi galing sa mga De Silva, kundi sa personal na yaman ng aking pamilya na matagal niyo nang kinamkam. Liar! Wala kayong pera! Tili ni Sofia. Mayroon kami bago nyo kami nilunod sa utang. Ang aking tinig ay tila bakal. At tungkol sa pagiging apo mo? Heto ang resulta ng DNA test na isinagawa namin sa mga labi ng nanay mo at sa buhok ni Don De Silva na nakuha ko sa kanyang suklay noon. Inihagis ko ang dokumento sa harap niya. Negative, Sofia. Ang nanay mo ay hindi anak ni Don De Silva. Ang nanay mo ay anak ng driver ni Don De Silva na nakipagrelasyon sa kabit na matanda. Pinaniwala mo ang sarili mo sa isang kasinungalingan para bigyang matuwid ang kasakiman mo? Ang buong boardroom ay nabalot ng bulungan. Ang mga board members na dati ay panik kay Sofia ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang mukha ni Sofia ay naging kasing puti ng abo. No! No! Faked yan! Binayaran mo ang lab! Ang boses ni Sofia ay pumitlag, puno ng desperasyon. Hindi ko kailangan magbayad, Sofia. I am a woman of science and logic. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Yumukod ako ng bahagya, sapat para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. At heto ang huling regalo ko sa iyo. Ang pulis ay nasa labas na. Kakasuhan ka ng arson, attempted murder, at falsification of public documents. Ang maletang hawak mo? Puno yun ng tracker. Alam ng mga pulis ang bawat galaw mo simula nung gabi sa ospital. Eksakto sa aking hudyat, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga autoridad. Ang kalansing ng posas ay tila tunog ng musika sa aking pandinig. Carmela! Ipapapatay kita! Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo! Sigaw ni Sofia habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga tili ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan ako mag-isa sa boardroom.
Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking puso. Ang tagumpay ay narito na, ngunit may isang bagay na kulang. Ma'am Carmela? Ang boses ni Ate Santos mula sa pinto. May bisita po kayo sa lobby. Ayaw magpakilala, pero may dala siyang isang sulat mula sa ospital. Bumaba ako sa lobby ng may halong kaba. Doon nakita ko ang isang nurse na may dalang isang maliit na sobre. Ma'am, bago po mawala ng malay si Sir Rafael, noong gabi ng pagsabog, may ipinaabot po siya sa akin. Para raw po sa inyo, ang nurse ay bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang susi at isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat ay gulo-gulo. Tila isinulat sa gitna ng matinding sakit. Carmela, ang tunay na titulo ay hindi nasa maleta. Nasa ilalim ito ng tiyan ng mga bata sa dati nating bahay. Patawarin mo ako. Ikaw ang tunay na De Silva sa puso, hindi sa dugo. Bantayan mo sila. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Ate Santos, ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa lumang bahay. Ngunit pagdating namin sa mansyon ng mga De Silva, ang mansyong dati ay puno ng karangyaan. Ang bumungad sa amin ay isang malaking apoy. Ang mansyon ay nasusunog. At sa gitna ng apoy, nakita ko ang anino ng isang tao. Ang aking ama, si Arturo, may hawak na sulo. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman, walang magmamay-ari nito. Ang sigaw ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Ang aking puso ay tila tumigil. Hindi ang titulo ang inaalala ko. Sa loob ng mansyong iyon, sa ilalim ng tiyan, doon ko itinago ang mga lumang litrato at alaala ng aking mga anak na hindi ko na muling mababalikan. Papa, wag! Ang aking sigaw ay nalunod sa ugong ng apoy. Ang gabi ay nababalot ng kulay kahel at pula. Ang mansyon ng mga De Silva, ang dambana ng kasakiman at kapangyarihan na matagal na nagpahirap sa akin, ay nilalamon na ngayon ng naggangalit na apoy. Ang tunog ng mga kahoy na naglalatayan at ang init na humahampas sa aking mukha ay tila isang paglilinis, isang ritual ng pagtatapos. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Arturo, ang aking ama. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong naliligaw sa sarili niyang impyer, no habang hawak ang isang nagliliyab na sulo. Wala nang yaman, Carmela! Lahat tayo ay babalik sa abo! Ang sigaw ni Arturo ay umalingaw-ngaw, puno ng kabaliwan at desperasyon. Kung hindi ko ito mapapakinabangan, sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa iyo. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo sa labas ng gate. Ang aking mga kamay ay nasa loob ng aking jacket. Kalmado at tila nanonood lamang ng isang pelikula. Ang aking katahimikan ay tila mas lalong nagpabaliw sa kanya. Bakit hindi ka umiiyak, Carmela? Muling sigaw niya habang itinapon ng sulo sa huling bahagi ng mansyon. Ang mga titulo! Ang mga alaala ng mga anak mo! Lahat ay sunog na! Papa! Ang aking boses ay lumabas na kasing talim ng isang matalas na kutsil, yumahinahon. Ngunit bawat salita ay may bigat. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagturo sa akin ng arkitektura. Bago ko pa makuha ang mga dokumentong yon, matagal ko na silang na-digitize at na-upload sa isang encrypted server sa ibang bansa. Ang sinusunog mo ngayon ay mga piraso lamang ng kahoy at papel na walang halaga. Napatigil si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay na may hawak na sulo ay nagsimulang manginig. Ano? At tungkol sa mga alaala ng mga anak ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Matagal ko na silang inilipat sa safe house bago ka pa man dumating dito. Ang tanging narito sa loob ay ang mga kasinungalingan ni na Amelita at Sofia na matagal mo ring pinoprotektahan. Sa sandaling yon, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis at bumbero. Ngunit hindi sila narito para sa apoy. Sila ay narito para sa kanya. Traitor! Sigaw ni Arturo habang sinusubukan niyang tumakbo patungo sa likod ng mansyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pader ay dahan-dahang bumabagsak at ang tanging daan palabas ay naharang na ng naglalagablab na poste. Hindi ako ang traidor, Papa. Ako ang katarungan na matagal mo nang tinatakasan. Ang huli kong sabi bago ako tumalikod.
Habang naglalakad ako palayo sa nasusulog na mansyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Carmela, si Sir Rafael po, gising na siya, hinahanap po kayo. Ang boses ng nurse ay puno ng pag-asa. Huminto ako sa aking paglalakad. Tiningnan ko ang nagbabagang mansyon sa huling pagkakataon. Ang put ay tila dahan-dahang humuhupa, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ngunit bago ako makasagot, isang anino ang lumitaw sa aking harapan. Si Clara. Ang aking kapatid na akala ko ay tuluyan ng sumuko. May hawak siyang isang maliit na baril at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang dulot ng galit at pait. Ate, bakit kailangang ikaw ang laging panalo? Ang boses ni Clara ay nanginginig. Dahil sa'yo, wala na kaming matutuluyan. Dahil sa'yo, nakulong si Mama Amelita. Ikaw ang sumira sa lahat. Clara, ibaba mo ang baril. Ang aking tinig ay nananatiling matatag. Ang kasakiman ang sumira sa atin, hindi ako. May pagkakataon ka pa para magsimula muli. Wala na ate! Kinuha mo na ang lahat! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Naramdaman ko ang init ng bala na dumaan sa aking balikat, ngunit hindi ako bumagsak. Sa halip, mabilis na sumugod ang aking security team at pinalibutan si Clara. Ang kanyang baril ay nahulog sa semento, tila tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Dalhin siya sa pulisya. Ang aking utos ay maikli. Hindi ako lumingon habang isinasakay siya sa patrol car. Ang bawat hibla ng pagmamahal ko sa kanya ay tila nasunog na rin kasama ng mansyong iyon. Pagdating ko sa ospital, diretso akong pumasok sa silid ni Rafael. Nakita ko siyang nakaupo. Balot ng benda ang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang folder na naglalaman ng mga titulo sa Cavite. Ligtas na ang lahat, Rafael. Wala nang Sofia, wala nang Amelita, at wala na rin ang tatay ko. Wika ko habang tinitingnan ang dapit hapon sa labas ng bintana. Carmela, patawad. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsisisi. Ang akala ko ay proteksyon ang ibinibigay ko sa inyo. Pero ako pala ang naging dahilan ng inyong paghihirap. Ang patawad ay hindi salita, Rafael. Ito ay ginagawa. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ibinigay ko ang Cavite land sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at human trafficking. Doon mapupunta ang yaman na matagal niyong pinag-awayan. At tayo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang bakas ng dating pag-ibig, kundi isang malalim na respeto para sa ama ng aking mga anak. Tayo? Tapos na tayo, Rafael. Ikaw ay magiging ama sa kanila. Pero kailanman ay hindi ka na magiging asawa sa akin. Ang kalayaan ko ang tanging yaman na hindi ko kailanman ipagpapalit. Tumayo ako at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, isang estrangerong lalaki na nakasuot ng barong ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang dokumento o may selyo ng gobyerno. Miss Carmela De Silva? Ako po ang kinatawan mula sa Office of the President. Meron po kaming nadiskubreng isang lihim na account sa pangalan ng inyong ina na matagal nang nawawala. At ayon sa investigasyon, kayo ang kaisa-isang tagapagmana ng isang lupain sa Makati na mas malaki pa sa Cavite Project. Napatigil ako. Ang aking ina? Ang babaeng sinabi ni Arturo na iniwan kami dahil sa ibang lalaki? Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang inyong ina ay hindi kayo iniwan, Miss Carmela. Siya ay itinago ni Doña Amelita sa isang mental institution sa loob ng 20 taon para makuha ang kanyang yaman. At ayon sa aming source, buhay pa siya. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking dibdib. Ang huling kabanata ng aking buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging katahimikan ng puting pasilyo ay tila isang malupit na paalala ng 20 taong ninakaw sa aking buhay. Naglalakad ako nang may matatag na hakbang. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila ritmo ng isang hatol na hindi na mababago. Sa dulo ng pasilyong ito,
Sa likod ng pintong may numerong 402, matatagpuan ang huling piraso ng aking pagkatao na pilit ibinao ni Doña Amelita sa limot. Ma'am Carmela, handa na po ang lahat. Ang mga dokumento mula sa gobyerno at ang warrant para sa pagpapalaya sa inyong ina ay nasa kamay na namin. Ang bulong ni Ate Santos sa aking tabi. Tumango ako nang hindi siya nililingon. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang liwanag ng araw na tumatama sa bintana ay naglantad sa isagpayat at maputlang babae na nakaupo sa tumba-tumba nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw, tila may hinahanap na hindi makita. Mama? Ang salitang ito ay tila isang banyagang tunog sa aking lalamunan. Ngunit nang marinig niya yon, dahan-dahang huminto ang kanyang paggalaw. Lumingon siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ang parehong hugis, ang parehong determinasyon na hindi nagapi ng panahon. Carmela? Ang aking munting bituin. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Mahina, ngunit puno ng pagkilala. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang mga kamay na tila isang marupok na brilyante. Mama, tapos na ang gabi. Narito na ako para iuwi ka. Matapos ang madamdaming pagtatagpong yon, hindi ko hinayaang lumipas ang araw nang hindi ko natatapos ang huling obligasyon ng aking katarungan. Dinala ko ang aking ina si Elena sa ospital, kung saan nakaratay ang paralisadong si Doña Amelita. Gusto kong makita ng matanda ang bunga ng kanyang kasamaan bago siya tuluyang lalamunin ng dilim. Pumasok kami sa VIP room ni Amelita. Ang dati ay makapangyarihang reyna ng mga De Silva ay nakahiga na ngayon. Walang kibo. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga mata na puno ng pait at takot. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila isang mabilis na orasan ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Tingnan mo kami, Amelita. Ang aking boses ay malamig, walang bakas ng awa. Ang babaeng itinago mo sa loob ng 20 taon para makuha ang kanyang yaman, narito siya sa harap mo. At ang komono na pinalayas mo, siya na ngayon ang nagmamayari ng huling sentimong natitira sa iyong pangalan. Nakita ko ang paggalaw ng mga mata ni Amelita, pilit na nagsasalita ngunit tanging ungol lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Inilapit ko ang mukha ng aking ina sa kanya. Salamat, Amelita. Ang boses ni Elena ay kalmado, puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman maiintindihan ng matanda. Dahil sa pananakit mo sa akin, lumaking mas matapang at mas matalino ang aking anak. Ang imperyong pinrotektahan mo sa pamamagitan ng krimen ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Natalo ka hindi dahil sa baril o dahas, kundi dahil sa pag-ibig na hindi mo kailanman naramdaman. Kinuha ko ang isang itim na folder at inilapag sa ibabaw ng kanyang kumot. Ito ang Deed of Absolute Sale ng lahat ng ari-ariya ng mga De Silva. Binili ko ang lahat ng shares niyo gamit ang perang nakuha ko mula sa mga nakatagong account ni Mama. Na yon, ang mansyong sinulog ni Arturo? Ang lupang Cavite? Ang kumpanya? Lahat ng yan ay nasa ilalim na ng Carmela Foundation. Wala ka ng pamana, Amelita. Ang tanging maiiwan mo sa mundong ito ay ang kahihiyang nakakabit sa iyong pangalan. Isang mabilis na tunog ang nagmula sa heart monitor ni Amelita. Ang kanyang paghinga ay naging gipit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa huling pagkakataon bago ito dahan-dahang tumirik. Hindi ko na hinintay ang huling sandali. Tumalikod ako at inalalayan ng aking ina palabas ng silid. Sa lobi ng ospital, sinalubong kami ni Rafael. Nakatayo siya. Bitbit ang isang bungkos ng puting bulaklak. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Ngunit ang distansya sa pagitan naming dalawa ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman mapupunan. Carmela, nakahanda na ang mga bata sa sasakyan. Gusto nilang makita ang kanilang lola. Mahinang wika ni Rafael. Salamat, Rafael. Sagot ko nang may paggalang ngunit walang init.
Maari mo silang dalhin sa aming bagong tahanan tuwing katapusan ng linggo. Ngunit gaya ng napagkasunduan, ang lahat ng desisyon tungkol sa kanilang kinabukasan ay nasa akin na. Tanggap ko ang lahat, Carmela. Gusto ko lang maging bahagi ng buhay nila, kahit bilang isang anino na lamang ng nakaraan. Tumalikod si Rafael at dahan-dahang lumakad palayo. Ang kanyang balikat ay bagsak, pasan ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Habang nakasakay kami sa aking sasakyan, kasama ang aking ina at ang 3 kong anak na masa, yung nagkukwento tungkol sa kanilang mga bagong laruan, tiningnan ko ang tanawin ng Makati mula sa bintana. Ang mga gusaling nagtataasan ay tila sumasalamin sa aking naging paglalakbay, mula sa pagiging tapat na asawang itinapon sa ulan hanggang sa pagiging isang inang naging kuta ng kanyang pamilya. "Mami, happy ka na po ba?" Tanong ni Althea habang hinahaplos ang aking pisingi. Numiti ako, isang tunay at malalim na ngiti na ngayon ko lang muling naramdaman. Higit pa sa happy anak, malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang aking private phone. Isang mensahe mula kay Ate Santos. "Ma'am, may isang bangkay na nakuha sa mga labi ng mansyon. Ayon sa inisyal na report, ito ay si Arturo. Ngunit may nakita kaming isang kakaibang bagay sa kanyang kamay. Isagsusi ng vault na hindi sa De Silva, kundi sa isang bangko sa Switzerland sa ilalim ng pangalan nyo." Nanlaki ang aking mga mata. Isang vault sa Switzerland? Sa ilalim ng aking pangalan? Sino ang naglagay niyon doon? Ang aking huling tagumpay ay tila may kasunod pang misteryo na hindi ko inaasahan. Isang bagong kabanata ang tila kumakatok. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang sumusulat ng sarili kong kasaysayan. Ang Zurich ay balot ng puting nyebe, isang malamig at tahimik na tanawin na tila sumasalamin sa katahimikang matagal ko nang hinahangad. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang bakal na pinto sa loob ng kuta ng isa sa pinaka-eksklusibong bangko sa mundo. Sa aking kamay, ang susi na iniwan ni Arturo, isang susing nakuha mula sa abo ng mansyon, ang huling regalo ng isang amang hindi marunong magmahal, ngunit marunong magtago ng alas. "Handa na po ba kayo, Ma'am Carmela?" Ang mahinang tanong ng bank manager. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin sa gitna ng seryosong kapaligiran. Tumango ako. Ang tunog ng pag-ikot ng vault ay tila isang mabigat na orasan na nagtatapos sa 20 taon ng kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto, hindi mga ginto o bundles ng dolyar ang bumungad sa akin. Sa halip, isang maliit na kahon na gawa sa nara at isang makapal na asul na envelope ang nakalagay sa gitna. Binuksan ko ang envelope. Doon, nalaman ko ang huling katotohanan. Ang aking ina si Elena ay hindi lamang isang biktima. Siya ang tunay na tagapagmana ng Velasco Shipping, isang imperyong matagal ng kinamkam ng mga De Silva sa pasamagitan ng pekeng kasal at manipulasyon ng mga dokumento noong bata pa siya. Si Arturo? Hindi siya basta-bastang kriminal. Ninakaw niya ang mga dokumentong ito mula kay Amelita taon na ang nakalilipas, hindi para ibalik sa amin, kundi para gawing panig sa kanyang sariling interes. Hanggang sa huli, ginamit niya ang katotohanan bilang sandata. "Lahat ng ito ay sa amin," bulong ko habang hinahaplos ang orihinal na birth certificate ni Mama. "Hindi tayo commoner, Mama. Sila ang mga magnanakaw na nagkunwaring hari." Isang buwan matapos ang biyaheng yon, bumalik ako sa Pilipinas. Ngunit hindi na bilang si Carmela na asawa ni Rafael, kundi bilang ang bagong CEO ng Velasco Carmela Group. Idina, ang isang marang, yang gala sa isang 5 hotel sa Makati. Ang lahat ng mga elitistang pamilya na dati ay tumalikod sa akin, ang mga socialite na nagpakalat ng tsismis na ako ay isang gold digger, at ang mga natitirang kamag-anak na mga De Silva ay naroon. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang pinakamahal na iyas, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-aalangan habang naghihintay sa aking pagdating. Ang tunog ng mga violin ay biglang huminto nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Naglakad ako sa gitna ng pulang carpet,
Suot ang isang itim na terno na gawa ng isang tanyag na designer. Sa aking tabi, ang aking ina na si Elena, na ngayon ay mukhang isang tunay na reyena sa kanyang maringal na ayos, at ang aking 3 anak na sina Alphonse, Althea at Astrid. Ang bulungan ng karamihan ay tila tunog ng mga bubuyog na biglang natahimik. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata ang ilang mga dating kaibigan ni Amelita na dahan-dahang yumuyukod habang dumadaan ako. Ito ang slap face na hindi kailangan ng kamay. Ang tagumpay na nakabatay sa katotohanan at kapangyarihan. Tumayo ako sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang aking titig ay lumibot sa bawat mukha sa silid. Magandang gabi sa inyong lahat! Marahil ay kilala niyo ako bilang ang babaeng pinalayas at minaltrato. Ngunit ngayong gabi, narito ako para ipakilala ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayo niyo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga kriminal, ito ay tungkol sa pagbawi sa danggal na kailanman ay hindi niya dapat kinuha. Sa gitna ng aking talumpati, nakita ko si Rafael sa likuran. Hindi siya bahagi ng guest list, ngunit hinayaan ko siyang pumasok para lamang makita ang huling yugto ng aking pagbangon. Lumapit siya sa akin matapos ang programa. Ang kanyang mukha ay malinis na mula sa mga pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pangungulila. Carmela, you look beautiful. Ang galing mo. Ang boses ni Rafael ay puno ng respeto. Gusto ko lang magpaalam. Aalis na ako patungong Cebu. Doon muna ako magtatrabaho sa isang maliit na construction firm. Gusto kong simulan ang pagbabayad ng lahat ng utang ko sa inyo, hindi sa pera, kundi sa pagiging mabuting tao. Mabuti yan, Rafael. Ang aking sagot ay maikli at hindi naghahanap ng karugtong. Para sa mga bata, magpadala ka na lang ng sulat. I don't want any more drama. Let's keep it professional. I understand. Tumalikod si Rafael at sa huling pagkakataon, nakita ko ang pag-alis ng lalaking dating naging mundo ko. Wala nang sakit, wala nang galit. Tanging ang malawak na espasyo ng kalayaan ang naiwan sa aking dibdib. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong. Si Gabriel, ang abogado mula sa Office of the President na tumulong sa akin, ay lumapit at nag-abot ng isang baso ng champagne. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagtagpo, isang sandali ng init na hindi nagmamadali, isang pangako ng pagkakaibigang maaaring lumalim sa tamang panahon. Congratulations, Carmela. You did it. Wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may paghanga. Hindi ko lang ito ginawa, Gabriel. Sinulat ko ito. Sagot ko habang itinaas ang aking baso. Nang matapos ang gabi, bumalik ako sa aking bagong tahanan, isang modernong mansyon na puno ng liwanag at tawa ng aking mga anak. Naupo ako sa balkona, kasama ang aking ina, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay tila isang basbas sa aking bagong simula. Ang aking ama na si Arturo, si Amelita at si Sofia, sila ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na panaginip na hinding-hindi na muling babalik. Ang katarungan ay nakamit na, ang hiya ay naibalik sa mga nararapat na tumanggap nito, at ang pag-asa ay tila isang matamis na himig na nananahan sa aming tahanan. Hininga ko ng malalim ang sariwang hangin ng gabi. Tumingin ako sa aking 3 anak na mahimbing nang natutulog sa kanilang mga kwarto. Sila ang aking tunay na yaman. Sila ang aking kinabukasan. Tapos na ang giyera, Mama? Bulong ko kay Elena. Hindi, Carmela. Sagot ni Mama habang hinahawakan ng aking kamay. Nagsisimula pa lamang ang tunay mong buhay. Mumiti ako. Ang dating Carmela na martyr ay matagal nang pumanaw. Ang Carmela na narito ngayon ay ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Matalino, matapang, at kailanman ay hindi na muling palulupig sa anino ng sinuman.